Mga kababayan, eto ho. Naku, Supreme Court to. Yung susunod nating topic, Supreme Court ho ito, mga boss chief. Babasahin ko na lang ho, Ayoko, natatakot ho kasi akong magbigay ng komento kapag ka sa Supreme Court ho, mga kababayan. Baka po magaya tayo doon kay Haydarian. No? Kay Haydarian, sino pa ba yun? Si Percy, tsaka kay Attorney Larry Gadon. Si Larry Gadon ho, mga kababayan, nagtatampo. Diba, nagtatampo. Si Attorney Larry Gadon, sabi niya, ako tinatawag ko lang naman mga bobo yung mga DDS, mga BOBO, yung mga DDS, dinisbar ako. Tapos eto, si Ma'am Princess Paris, late na naman. Shout out sa inyo, madam. Salamat pa din po, di ba? Tagal mo nang sinasabi yan, di naman. Sabi ni Nieves Pameronag, matagal na, yun sa ICC po. Ganun talaga no? Parehas yun nung kay dating Pangulong Duterte. Yung sa ICC, lagi kong binablog yun. Pero nangyari pa din. Nag-iyakan pa din po yung mga DDS. Ano po? Ngayon, mga kababayan, ito, takot po ako dito sa Supreme Court. Baka mapatawag po tayo. Kaya ang gagawin ko lang po, mga kababayan, basahin po ito. Ayoko pong malaman ng Supreme Court na ako po ay hindi payag o hindi panig doon sa kanilang sinasabi. Kasi ganun po sila Haydarian, di ba? Hindi sila pumanig doon sa sinasabi ng Supreme Court. Pinatatawag, pinagpapaliwanag. Kaya ito, babasahin ko na lang mga kababayan. Mahirap na po. Supreme Court urged to reconsider dangerous ruling voiding Sara Duterte impeachment. Yan daw ho, mga kababayan. Manila, Philippines, former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio and 1987 Constitution framer Christian Monsod on Wednesday called on the High Tribunal to reconsider. No? Basahin nyo daw ulit. Alamin nyo daw ulit. Pag-aralan nyo daw ulit. No? It's ruling that struck down the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, warning that it sets a precedent that could render the accountability mechanism virtually impossible to use. Sabi dito nung dalawa. Basahin ko pa ayoko magkomento. Mahirap na ho, mga kababayan. Kapag hindi ka agree yata sa kanila, ipapatawag ka. Kaya habang basa lang ho tayo. Galit na galit ang mga DDS sa sinasabi ni Vice Ganda. Pero nung tinawag na stupid ang Panginoon. Hindi, exempted ho yun. Si Duterte kasi ang nagsabi nun. Diba? Kaya exempted ho, mga kababayan. Pag si Duterte ang nagmura sa Panginoon at binura ni Duterte ang Pope dun sa mga DDS na mga Katoliko, okay lang yun. Idol Mark, kaya okay lang sa akin na nanalo sila sa Senado at sa Supreme Court dahil alam ko na dadating ang warrant ng mga hudas at salot na senador na yan. Naku, baka mag-iyakan din sila kapag nangyari yun. Carpio and Monsod also said the Senate should hold off on acting on the decision which voided the impeachment proceeding on the ground of violating the one-year bar rule and the respondent rights to due process. No? Ako ho, mga kababayan, ito pong sinasabi ng Supreme Court. Hindi ho ako tumatawa, hindi ko ho pinagtatawanan yung Supreme Court. Baka talagang hindi lang ho talaga sila nanonood. No? Nung mga pagpapatawag, nung pagbibigay ng mga notice sa Vice Presidente diyan sa Kamara. Baka hindi ho kasali iyon, mga Boss Chief Sir. Kasi parang sinasabi nila, hindi binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag ang Vice Presidente. Hindi po. Kayo nga dyan sa comment section, mga kababayan, kasi ako ho naguguluhan Kayo nga dyan sa comment section, talaga bang hindi binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag ang Vice Presidente patungkol po doon sa kanyang impeachment? No? Patungkol po doon sa mga Mary Grace Piatos, patungkol po doon sa mga ilan yun? 900 plus na mga resibo. Hindi po ba sila
binigyan ng pagkakataon na ipaliwanag din ho yung ano, yung mga 250,000 na worth na mga rest house. Sabi ni Ginger Cat, binigyan ng pagkakataon ng BP pero bine-baby lang nila Cheese Dog. Oh. No, hindi ho ako natatawa sa Supreme Court mga kababayan ha. Pero yun ho yung paniwala ko, yun po yung napanood ko, yun yung nakita ko. Panay po ang patawag, panay po ang tanong sa kampo ng Vice Presidente. Kaya nagulat ako nung sinabi ng Supreme Court, no, na ang grounds daw po is violating the one-year ban rules and respondents' rights to due process. Oh, hindi daw nabigyan ng pagkakataon, hindi daw ibinigay yung karapatan. Both stress that the ruling has not yet attained finality as the House of Representatives has already filed a motion for reconsideration. Isa pa ho yan, mga boss chief amo, sir. No? Sabi ni, Touch Trek, sir, ilang beses mo nang sinuot yung Ferrari Cup mo, palitan mo na. Baka naman. Hindi pa, no, mahaba pa, wala pang ang bago. Ito yata yung pinakabago. Nung isang buwan pa lang, lumabas. Oh, yung mga tao niya, bantay sarado niya, pag nasusukol, nahihimatay. O, di ba? Alam po ng mga manonood natin. Alam po ni Ma'am Daisy Almenario. Yun po. Hindi po ba kasali yun? Ano po ba ang kasali? No? Yung kapag yung tipong ipit na sila, masakit na po ang dibdib ko, dalhin nyo na po ako sa ospital. Di ba? Ewan natin. Tina B, ano ba masasabi mo dito? The purpose, yan pa, isa pa yan, minadali ng Senado, hindi man lang hinintay yung kasagutan ng Korte Suprema doon sa motion of reconsideration. The purpose of the motion for reconsideration is to correct any error. Hindi, minadali. At ang iniyabang ni Marcoleta, hindi na daw po makakakuha ng sapat na bilang para mabaliktad yung desisyon ng Korte Suprema. Yun po yung iniyabang ni Marcoleta. Pero simula po nung iniyabang ni Marcoleta, yung 2,000 kuryente pababa, kapag ang bill nyo 2,000 pababa, libre niya na o libre na, hindi nakalimutan na huyatang iyabang ulit. No? Huli kong narinig yun nung eleksyon. Pero eto, ngayong senador na siya, mukhang kinalimutan na ho, mga kababayan. Dahil naglabas siya nung sinasabi niyang 10 mga uunahin niya, nandoon yung kuryente. Pero hindi na po libre. Yung VAT na lang po, value added tax na lang po, ang gusto niyang ipaalis. Wala na, mukhang na kinalimutan na. Bukas naisip ni Marcoleta, naku, kayo naman, pang-election lang naman yung mga sinasabi kong ganon. O di ho ba? Kasalanan mo daw, Prof. Mark, kasi naniwala ka. Sinungaling siya talaga. Si Marcoleta, sabi ni Daisy Almenario, pareha sila ni Boy 10K. Si Marcoleta, si Boy 2K. Hindi, Kuryente King. Kuryente King. Ang dami ng bansag dyan sa kanila, ha? Sa Senado. Yung isa, si Boy Dila. O, sige nga. Sino? Si Boy Dila. O, pakisagot dyan sa comment section. May natitira tayong 3 minuto. Sino? Si Boy Dila. O, sino? Si Batorni. Sino ba? Sino si Boy Banil? Magpapaalam na ako. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. I-komento nyo na lang dyan sa comment section kung sino yung mga sagot nyo. Si Boy Dila, si Boy Banil, si Boy Sandok, si Sandok. O yan, pati si Sandok pa. Nadamay pa. Huwag kang makikisandok sa kusina ng iba. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating lahat, mga bossing. Ayaw mawala, ayaw ma-off. Gusto magtuloy-tuloy pa. Okay, para lang po hanggang